Si Goku ay malubhang nasugatan at wala nang natitirang ki para tumayo, agad na pinuntahan ni Vegeta si Goku, "Insekto, okay ka lang ba? Ang taong iyon ay kamangha-mangha. Wala na akong lakas para magpatuloy sa laban. Ano na ang gagawin natin ngayon? Wala na tayong pag-asa laban sa halimaw na iyon, papatayin niya na tayo." Pinilit na bumangon si Goku at sinabi, "Hawakan mo ako, Vegeta." Mabilis na sumunod si Vegeta at hinawakan si Goku. Sinubukan ni Goku na mag-teleport, pero hindi na niya kaya dahil kulang siya sa enerhiya. "Nakakainis, mamamatay na tayo, dahil wala na akong enerhiya." Dahil sa kawalan ng pag-asa, bumagsak sina Vegeta at Goku, tila pagod na pagod. Samantala, si Broly ay gumagawa ng huling atake upang wasakin na ang planeta, at nang inilunsad na ni Broly ang atake, hindi nagawang tumagal ni Vegeta at siya ay nawalan na ng malay. "Nakakainis, mamamatay na ako." At ang bola ng enerhiya ay tumama na sa lupa, sinira ang lahat, pero bago mawasak ang lahat, may isang taong nagligtas kay Goku at Vegeta. Makalipas ang ilang sandali, sila ay nawalan ng malay. Nagising si Goku, at tumingin sa babae, at siya ay malubhang sugatan. "Sino ka?" "Ang pangalan ko ay Nin, at ako ay isa sa mga pinakamalakas na Supreme Goddess na nabubuhay." "Di wow, hindi nga, isa ka ba talagang Supreme Goddess? Kung oo, maraming salamat sa pag-save sa amin mula sa taong iyon." Talagang malakas siya, at kahit na mag-merge kami ni Vegeta, ay tila wala pa rin kaming laban sa kanya. "Hindi mo talaga siya matatalo. Napakahina ng iyong kapangyarihan kumpara sa Supreme God na iyon. Maaari nga kitang tapusin agad, dahil sa kahinaan mo. Sabihin mo nga sa akin, ano ang pumasok sa iyong isipan para harapin siya." "Mahabang kwento, pero kaming dalawa ay pumunta sa dimensyong ito upang makakuha ng dugo ng isang Supreme God." Sa sandaling iyon, nagising si Vegeta at tinitingnan ang babae at si Goku, "Insekto, nasaan tayo?" "Vegeta, itong tao na kausap ko ay ang Supreme Goddess, at siya ang nagligtas sa atin." Bumangon si Vegeta at lumapit kay Nin. "Maraming salamat sa pagligtas sa amin mula sa halimaw na iyon." Nagulat si Goku dahil hindi pa niya nakita ang ganitong pag-uugali ni Vegeta. "Wala yon, ano ka ba? Mayroon akong isang gusto." Naguluhan sina Goku at Vegeta dahil hindi nila maintindihan kung ano ang gusto ng babae sa kanila. "Ano ba ang gusto mo? Alam nyo naman kung gaano kayo kahina, at kung makakakita ulit kayo ng Supreme God, ay hindi ninyo siya matatalo. Sa ngayon, napakababa ng inyong kapangyarihan. Kahit ang pinakamahinang Supreme God ay madali kayong mapapatay sa hina nyo. Kaya simula bukas, sasanayin ko kayo pareho upang mapalakas ang inyong kapangyarihan, dahil nakikita ko ang isang nakatagong kapangyarihan sa inyong dalawa na kamangha-mangha, lalo na sa Goku. Hindi ko maintindihan, bakit mo kami tinutulungan ni Vegeta. Dahil napagtanto ko na wala kayong masamang hangarin. Gayunpaman, medyo kinakabahan ako sa iyo, Son Goku. Nararamdaman ko ang isang nakakatakot na kadiliman sa iyong loob. Okay lang yan. Tinatanggap namin ang iyong gusto. Kami ni Kakarot ay mananatili ng ilang araw hanggang sa magkaroon kami ng kaunting kapangyarihan, pagkatapos ay aalis na kami dito. Nagdaan ang ilang araw kung saan nag-training sina Vegeta at Goku, kasama ang Diyosa na si Nin, at nakamit nila ang magandang resulta. Lumakas ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit naging malapit si Goku at Nin dahil napakabait ni Goku at malambing siyang makitungo kahit kanino. Dahan-dahan, lumipas ang panahon, at nagkaroon ng maraming chemistry sina Goku at ang Diyosa, palagi silang nagkwekwentuhan at naglalambingan. Samantala, si Vegeta ay patuloy na nagpupursigi upang hindi siya mahigitan ni Goku. 5 araw ng pagsasanay ang lumipas, at nag-training si Vegeta ng mag-isa. Habang naglalandian sina Goku at Nin. "Diyosa, alam mo naman na ilang araw na lang, ay aalis na kami ni Vegeta. Goku, alam mo ba, sa mga sandaling ito na magkasama tayo, masaya talaga ako. Hindi pa ako nakaranas ng ganito sa ibang tao dati, dahil hindi ako nakikipagkaibigan sa mortal at sa Diyos. Palagi akong nag-iisa sa buong buhay ko. Ngunit nang makilala kita, nakita ko na ikaw ang perpektong tao. Pero sa paglipas ng panahon, nasaksihan ko ang iyong pag-uugali na napakabuti, ngunit hindi naiintindihan ni Goku ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin ay mahal kita, Goku, nahulog na ang puso ko sa'yo,
Dahil ang pogi mo, at ang dax mo, at nakikita ko rin na pinagsisikapan mong maabot ang iyong mga layunin. Eh di wow, pero napansin ko rin na nagugustuhan na kita, at mayroon din akong nararamdaman para sa'yo, isang bagay na hindi ko pa nararamdaman noon, libog. Si Goku ay may sasabihin pa sanang iba, pero sa sandaling iyon, bigla siyang hinalikan ng Diyosa na labis na kinatuwa ni Goku. Ipinagpatuloy ni Goku ang paghalik. Goku, gusto kong sumama sa iyo upang patayin si Zeno-sama. Hindi, ayaw kong sumama ka. Kung sasama ka, ilalagay mo ang iyong buhay sa panganib at ayaw kong may mangyaring masama sa iyo, Nin. Naintindihan ni Nin at sa gayon, lumipas ang natitirang 2 araw, kung saan aalis na sina Goku at Vegeta sa lugar. Ngunit bago umalis ang mga Saiyan, ibibigay ni Nin ang kanyang dugo sa kanilang dalawa, bilang pamamaalam, at bibigyan ni Nin ng goodbye kiss si Goku, at nang makita ito ni Vegeta siya ay magugulat. Paalam na Nin. Pangako, babalik ako dito para sa'yo. Pareho silang bumalik sa kanilang dimensyon at nakita nila si Vados at Champa. Vados-sama, Champa-sama. Bakit kayo naghintay sa amin ng matagal na panahon? Anong sinasabi mo, Saiyan? Halos 7 minuto lang ang lumipas mula nang umalis kayo, nagulat si Vegeta. Mabilis kasi ang oras doon, ang isang araw doon ay 1 minuto dito sa dimensyong ito, pero palitan na natin ang usapan. Nakakuha ba kayo ng dugo ng isang Supreme God? Oo naman, pero sa simula ay may problema kami. Lumapit si Champa sa 2 Saiyan, ano ito? Nakakaramdam ako ng isang malakas na kapangyarihan sa inyo. Baka bago kayo bumalik dito ay nag-training muna kayo. Tama ka, Champa-sama. Nag-training kami kasama ang Supreme Goddess at naging sobrang lakas namin. Nagulat si Champa, habang si Vados naman ay agad silang dinala sa dimensyong nilikha niya, pumasok sila pareho sa silid ng panahon at sila'y nahulog. Ano ito? Ano ang nangyayari dito? Mukhang sa time room na ito, mas malakas ang gravity kumpara sa Earth at iba pang mga lugar na napuntahan natin. Agad na magsisimula si Vados ng pagsasanay, kung saan matapos ang ilang sandali ay natapos na ang kanilang intense at mahirap na pagsasanay, at naging kamangha-mangha ang kapangyarihan ni Goku at Vegeta. Paglabas nila sa silid, papayanagan nila ang buong planeta ni Champa. Si Champa, na natutulog, ay mabilis na magigising. Ano ba ito? Saan nanggagaling ang kapangyarihang ito? At sa likod nito, susulpot sina Vados, Goku, at Vegeta. Kamusta, Champa-sama? Magugulat si Champa sa pagdama ng kapangyarihan ng 2 Saiyan na nagpapayanig sa planeta. Wow, nakikita ko na napalakas nyo ang inyong kapangyarihan. Tama iyon, naging napakalakas na namin. Baka nga malakas na kayo, pero hindi ko pa rin sigurado kung kaya nyo akong talunin. Champa-sama. Paumanhin sa sasabihin ko, pero nasa ibang antas na kami. Sigurado ako na kaya namin talunin ang isang Supreme God, nang hindi kailangang gamitin ang aking Blue Saiyan. Imposible, alam kong naging napalakas nyo, pero ako ang pinakamalakas na Diyos sa lahat ng mga universe. Seryosong lumapit si Vegeta kay Champa, ikaw ba ang pinakamalakas na Diyos ng 12 universe? Paano kung maglaban tayo? Sige ba, huwag kang magsisi. May malaking antas ng bilis si Vegeta at pinatama ang malakas na suntok kay Champa, na siyang nagpatalsik sa kanya ng 100 metro palayo at sinira ang mga bato, kumag na Saiyan. Ngayon malalaman mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya magsisimula si Champa na maglabas ng malaking kapangyarihan, na humihigop ng 70% ng kanyang kapangyarihan. Ibibigay ni Vegeta ang isang malaking tawa at magiging Super Saiyan to. Kaya magsisimula silang maglaban, kung saan makikita na pareho silang nagpapakawala ng maraming suntok, sipa, at mga pagsabog ng enerhiya. Pero unti-unti, habang nagtatagal ang laban, lumalabas ang kalamangan ni Vegeta, sineksik ni Vegeta si Champa sa sulok, kaya nagpasya si Champa na ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at naglunsad ng maraming bola ng enerhiya na madaling iniwasan ni Vegeta. Tapusin na natin ito, Champa. Si Vegeta ay sisigaw ng napakalakas at magiging Super Saiyan God, at sa hindi makitang bilis, ipapatama niya ang napakalakas na suntok sa tiyan ni Champa. Si Champa ay babagsak sa lupa na sugatan, at babangon siya, ngunit wala na siyang enerhiya para muling lumaban. Tawang-tawa si Vegeta habang nagbabalik sa kanyang normal na anyo. Sinabi ko sa iyo, Champa,
Ang aking kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa isang Diyos ng pagwasak, kaya sobrang magagalit si Champa. Vados, gusto ko rin na sanayin mo ako ng ganon. Hindi ako papayag na ang mga mortal na maging mas malakas kaysa sa akin. Okay, Champa-sama, sisimulan natin bukas. Panahon na upang patayin si Zeno-sama, nagdalawang isip si Vegeta, ngunit isang nilalang na hindi pa nakikita ng sinuman ay darating sa harap nila, kaya magugulat ang lahat. Siya ba ang Supreme God? Paano nangyari na nagawa niyang makalabas sa kanyang dimensyon? Seryoso, ako ang Supreme Goddess, at mas mabuti sa iyo na huwag mo akong inisin o tatapusin kita. Kaya wag niyo akong gagalitin mga Diyos, at mga insekto, kung hindi ay uubusin ko kayo, edi wow, kakorek ako na ang bahala. Kung maaari, sana ay bumalik kayo sa inyong dimensyon, at iwan ninyo kami, bago ako mainis sa inyo. Ang goddess ay magagalit ng sobra, at sa loob ng ilang segundo, libu-libong beses niya itong sasapakin, at pababagsakin ito sa lupa. Agad na babangon si Vegeta at muling tatayo, baliw na insekto, paano mo naisip ang saktan ang dakilang Vegeta? Kaya agad siyang magiging Super Saiyan Blue. Handa ka na ba, Supreme Goddess? Wala akong pakialam kung babae ka. Hindi ako magkakaroon ng awa sa'yo, ang yabang mong mortal, akala mo ba sa antas mong yan, ay kaya mo akong talunin. Sa antas na ito, ay sapat na. Agad na ilulunsad ni Vegeta ang kanyang atake, na seryoso at hindi nag-iisip, ang mga sintok ni Vegeta ay hindi tumatama, ngunit hindi siya titigil sa paglabas ng maraming suntok sa goddess, ngunit ito ay titigil sa pag-atake, gamit ang isang pagsalakay ng Ki Blast, ngunit si Vegeta ay tatanggap ng maraming suntok na magiging dahilan ng pagbagsak niya. Wow! Napakalakas ng goddess na ito, at agad na papalakasin ni Vegeta ang kanyang kapangyarihan, at muli niyang aatakihin ang goddess, habang naglalabas ng mga malalakas na Ki Blast, na sinabayan ng mga suntok at sipal na nagdulot ng problema sa goddess. Sa sandaling iyon, ipapatama ni Vegeta ang isang malakas na suntok sa mukha na nagdulot ng pagbagsak ni goddess sa lupa, na medyo nasaktan, yan na ba ang buong kapangyarihan mo? Ang laki pa naman ng inaasahan ko sa iyo, mahina ka pala. Sutil na mortal, paano mo ito nagawa sakin? Ngayon, wawakasan ko ang iyong walang kabuluhang buhay. Magsisimula ng ilabas ni goddess ang kanyang kapangyarihan, na nagpapayanig sa buong lugar. Mararamdaman ang kapangyarihan ni goddess sa buong universe, at siya ay magpapakawala ng malakas na sigaw, at maglalabas. Nang karamihan ng kanyang kapangyarihan, matatakot si Vegeta sa pagkabigla. Ano ba ito? Napakalakas na kapangyarihan. Sa kabilang banda, sina Goku, Vados, at Champa ay napanood ang lahat ng mga nangyari. Ano ba itong nakakatakot na kapangyarihan na mayroon ang Supreme Goddess? Nagulat si Vados sa kapangyarihan na kayang maabot ng Goddess, at sa kabilang banda, takot na takot si Champa sa kapangyarihan ng Supreme Goddess. Sutil na mortal, ngayon ay pagbabayaran mo ang mga sinabi mo, ipapatama ng goddess ang isang mabilis na atake kay Vegeta, na madaling maiiwasan ni Vegeta, iyan na ba ang lahat ng kaya mo, insekto? Ngunit sa isang iglap, tatanggap si Vegeta ng libu-libong suntok sa buong katawan. Ang prinsipe ay babagsak sa lupa, durog at seryosong nasugatan, na impressed sina Goku at ang iba pa. Ang bilis niya at hindi ko nakita ang kahit isa sa kanyang mga atake. Ang goddess sa kalangitan ay may daladalang napakalaking bola ng enerhiya, na binato kay Vegeta, na labis ng sugatan. Buisit, hindi maaaring mapahiya ang prinsipe ng mga Saiyan sa ganitong paraan. Ako ang dapat napapatay sa insektong si Zeno-sama, at sumigaw ng malakas si Vegeta, at nagpakawala ng kahangahangang kapangyarihan.